So guys, I did something. Baka magalit si Tusog. Alam niyo naman na wala siya, di ba? Nasa Thailand siya for 5 days kasama niya asawa niya. And meron akong ginawa. Abangan niyo yan, papakita ko sa inyo. Pero hindi dito sa video na to. In this video, babawi tayo sa kanya para mabawas-bawasan yung galit niya pag nalaman niya na yung ginawa natin. Ayusin natin yung FD niya. Papaandarin natin to. So tara, samahan niyo ako. So as far as I know, this FD has been with him from the start ng Tusog ata. Pagkakaalam ko dalawa yung FD niya, ito yung natira sa kanya. And I think this is very sentimental sa kanya. Kaya masaya na siya na nandyan lang siya, hindi niya binibenta. Maski hindi maandar. Pero ngayon, magbabago yan. Papaandarin natin yan ngayon dito sa video na to. Habang wala siya, hindi niya alam to guys. Hindi niya alam na aayusin natin to. This is an R18 Turbo, ayan turbo build siya na gagawin na nating all stock. Kasi automatic tong kotse niya Hindi ko maintindihan kung bakit niya tinurbo yung automatic. Siguro ganun lang siya katamad talaga mag-drive. So ngayon, tatanggalin na natin turbo, pabalik na natin sa stock. Hopefully, we'll get this running before he comes home sa Thursday. So meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, 4 days. So tara, tingnan natin kung kaya natin. Simulan na natin yan. So first thing we have to do is to inflate the tire kasi flat na siya. Buti na lang meron tayong mga ganitong item na portable tire inflator. So kung naghahanap kayo ganito, tingnan nyo na lang sa description or somewhere dito sa video na to. Tapos doon kayo bumili. So buti na lang talaga meron tayong ganyan. Ayan na, nag-inflate na siya. Hindi na natin kailangan baklasin, dalhin sa vulcanizing para lang inflate. Meron pa tayo isa doon. Sa likod naman, 'di ba? Ang dami ng flat na gulong nito. Kawawang-kawawa talaga yung FD niya. Pero magbabago lahat 'yan ngayon sa video na 'to. Medyo mahirap 'tong gusto kong mangyari. Ngayon, itutulak ko na siya. Papunta doon. Buti na lang, nausog ko na siya ng konti, na-inflate natin yung gulong. Hindi na masyado mahirap itulak. Bigat pa naman ng FD. Tapos tayo lang mag-isa. Pagkatapos natin i-abante, pipihitin natin ngayon yung manibela. Usog na naman natin. Ang hirap mong usog ng kotse mo, bigat! Bakit kasi hindi maandar to, no? Hindi tulak eh. So I have successfully placed it kung saan ko siya gusto. Sisimulan na ayusan. Since wala si Gracie nga, ito pagtitripan natin. And para makabawi tayo kung tusog doon sa ginawa natin, simulan na natin to. Excited na ako makita to maandar. Okay, Gab, bago ko kalas-kalasin to, bigyan mo muna ng isang malupit na montage! Napakalupit mo talaga mag-montage, Gab. So, nakita nyo, meron na tayo ulit editor. Long distance relationship kami ngayon. So, mabilis na kasi. Dati kasi mabagal lang yung internet niya. Hindi kami makapag-upload sa Drive, tapos download niya doon. Ngayon, medyo nag-upgrade na siya sa wakas. Thank you. So, meron na tayo ulit editor. So, shout out kay Gab, Kansai Media. Thank you ulit. Tama na ang daldala natin. Simulan na natin to. Baka hindi pa tayo umabot. So, quick release lang pala yung bumper ni Tusog. Hinata ko lang palis, natanggal na. Yan, quick release. So, yan. Intercooler. Blow off niya nandun sa gilid. Transmission cooler. Oil cooler. Aftermarket. Radiator. Alisin natin lahat yan. So, earlier, I told you about the dream build ko nito, EG na to. So, take a look at this. This is the CRV of Powerhouse na 2.5 gen, naka K24 6-speed manual na K-series. Grabe, na engine. Grabe. What if itong K24 na to, since nandito siya, ilipat natin sa FD ni Chino, tapos convert na natin sa manual to. Magagalit kaya si Ace? K24. Huwag na lang, baka dumami na talaga yung magagalit sa atin kasi si Tusog nga, sabi ko sa inyo, magagalit yan sa atin sa ginawa natin. Kaya, inaayusan natin to. So tara, balikan na natin to, baka hindi pa tayo umabot.
Front mount intercooler removed. Apex eye pa. Grabe. Front mount intercooler removed. Apex eye. Sleeper build eh, oh. Kulay itim eh. So, na-remove na natin yung intercooler, yung condenser. Ngayon, I forgot. May laman pa tong radiator niya. So, kailangan pa natin siya i-drain para maalis natin yan. Okay, so completely natanggal na natin lahat ng mga nakaharang sa turbine. Ayan na oh. Ganyan, kadali ayusan yung FD pag nakakalas lahat. May easy access ka na in front of the engine. So, yun yung turbine niya. Yan. Kakalasin na natin lahat yan. Sana umabot by Thursday. Kukontakin pa natin si Jer para lagyan ng bass tune to. And kukumpletuhin pa natin mga ibang kulang na parts para maging NA na to. So, I forgot, naka-watch nga pala ako. Yan yung watch ko. Smartwatch from Redmi. Xiaomi. So, mura lang to eh. Pero ganda niya. So, kung naghanap ka ng smartwatch, this isn't a sponsored video, pero ililink ko somewhere dito sa video na to yung link dito sa watch na to. Pag bumili ka dun sa link, makakatulong ka sa amin kasi magkakaroon kaming commissions and mga ganun. Alam nyo na. So, minsan talaga niisip ko kung may sakit ako eh. Kasi alam mo yun, yung tipong pag naisip mo may gagawin ka, hindi mo na maalis sa isip mo, kailangan mo gawin. Eh, ito, naisip ko nga to. So, yan. Tapos, minsan naman, may ginagawa ka, biglang gusto mo lumipat sa isa. Kasi naisip mo na naman na kailangan mo gawin yun. Hindi ka mapapakali pag hindi mo pa nagagawa yun. You like boys. Hirap ng ganun. Buti na lang tayo. May natatapos tayo sa mga ginagawa natin. Di tulad nung isang tao dyan, pinabayaan ni FD, pinabayaan ni EG. Kaya naisa natin siya. So, I'm just disconnecting lahat ng wires, hoses, cables na nakakonekta sa turbo para mabunot ko siya ng isang buo. Na-disconnect ko na rin yung mid-pipe, yung down-pipe doon. Na-disconnect ko na rin yung return. Galing, tingnan mo kung paano pumasok yung ito oh, yung portion na yan sa wastegate. Tingnan mo yung clearance, galing ng pagka-mount. Basta ang goal natin for today is to have everything dismantled. So, konti na lang, matatanggal na rin natin lahat. This would be a little easier kung meron tayong lifter, no? Ang sarap siguro, no? Kung may lifter, sarili tayong lifter dito sa garahe natin. So, I think the turbo is just about ready to come out. Itong mga bolts na lang na nandito. Na which are, I think, 14s? 12. Try muna natin 12s. Alisin lang natin yan. So, meron isang tornilyo dito na hindi abot ng impacts. We're going old school. Dalawang yabe pang pihit para lumuwag. Yan yung kakaiba dito sa R80, no? Single outlet lang yung exhaust niya. Kasi diba 4-1, apat na pababang ganun. Tapos, mag-iisa sa bandang gitna. Ang FD, para siya naka turbo mount na 4 tapos 1 kasama na sa buong engine yon. So ang downpipe mo or ang headers mo is single piece lang. Here comes the turbo. Ayan na! Ta-da-dan! We have successfully removed the turbo. Linisin natin to konti. Pangit eh. Hindi natin pwede pabayaan ng ganyan. Meron na ako stock na headers. Ang problema lang natin is the exhaust. So, mission accomplished for the day. Natanggal na natin lahat ng kailangan natin tanggalin. Intercooler, radiator, frame sa ibabaw, condenser, turbo. Tapos, we're going to fix the minor issues na rin. Yung like yung bolt stud dito sa rotor, ay sa wheels niya. Bawat isa putol. Tapos, ito na yung stock na headers. Hindi ko pa binobolt, minock up ko lang. And lilinisan pa natin ang iba mga kailangan tanggalin at ikabit ulit para sa stock niya. So yan, that's it for today. Mukha naman quick job lang to, abot naman siguro yan. So tara. So I'll catch you bukas. Day 2, Soup Talks. Miss nyo na? Malapit na magbalik yan. Abangan nyo. Inaayos lang namin yung platform para tuloy-tuloy tayo. Yung concept, yung guesting, yung audio. Nagpaplano kami to make it better and bigger syempre. Para makapag-invite tayo ng mga guests na bigatin. So, day 2 na. Nakita nyo kapon, kilas-kalasan natin lahat yan. And, ayun na si Miguel ngayon. Ayun na.
Ang gagawin natin ngayon is the fuel pump. Kasi ayaw mag-start nito eh. Grabe, dami niyang wires. So, yung fuel pump na FD, same nang nasa EK, nasa ilalim ng rear seat. Pero ito, nasa bandang gitna. Yung access niya, pubunutin siya buo eh. Isang assembly yan. Hindi katulad sa EG-EK, yung pump lang mismo yung bubunutin mo. Ito, may enclosure pa siya. So, testing muna natin kung kailangan natin magpalit ng pump or hindi. Kasi, yun yung isa naging problema niya before siya kalas-kalasin. So, hopefully maayos na natin lahat, mapaandar ngayon, and also para sa mga susunod na araw, lilinisan na lang siya. Grabe, excited na ako. Excited na ako! Exciting! Ano kaya magiging reaction nun? Tain na mo, bakit tinanggal mo yung turbo? Gago! Bakit mo pinandar? Display nga lang yan! Wala ako dyan. Anong magiging reaction nun? Wala ako dito. Comment down below ano sa tingin nyo magiging reaction at tignan nyo mamaya kung tama yung kinoment nyo. So, Chino, kung nakikita mo to ngayon, kasabot natin si Miguel, si Cholo, si Kuchi, sino ba? Tsaka si Marco. Alam nila lahat to. Yan yung mga kasabuat natin. Ito, shout out kay Cholo. Galing kay Cholo to. Hinihingi ko na yan. Yung header sa stock. Buti lang meron siyang ganyan. Kung hindi natin magagawa yan. Alam rin pala ni Ace. Tsaka ni Jer. So, yan. Yun yung mga kasabuat natin. Aparatos ka pa. Bubukbukin mo rin pala. Papaikutin ko lang. Sobrang stuck na eh. Ah, mas malaki. Thanks. So, I'm fabricating a delete plate para sa EGR dito. Yung plaka ng preno, kinat ko na ng konti. Ngayon, ihuhulma natin dito para ma-blank natin yan. Diba? Galing! Naisip mo pa yun? So, yun yung ginagawa natin. Kinabitan natin headers. Nantay ko lang si Miguel kasi kailangan ko ng special tool for the O2 sensor dito. Tsaka yung delete plug doon. So, hanap po na kung pwede maghulma nito. So, natanggal na ni Miguel ang ating fuel pump. There it is. Malakit na yun. Ito, ubra to. Ha? Shout out sa'yo, Raf. Galing sa ito, hindi ko nababayaran yan. Sponsored by Cas. Thank you, Cas. Nakabit na natin yung O2. Nakabit na natin yung delete plug sa return ng turbo. So, yung pinafabricate natin na delete plug nito, inutos ko na lang sa iba. Ito pa rin gamitin natin yung tube niya. Meron naman siyang sensor. Hindi na lang tayo maglalagay muna ng filter. Aside from that, after nung blanking plate dito, bubuin natin ulit yung harap. So, titestingin namin yung dating fuel pump ko, sira na ba talaga. Sinasabi ko namin, si Miguel lang gagawa. Ako manonood lang. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa niya. And si Coach. Coach! Follow nyo si DNIS sa YouTube. Magti 3,100 million na tayo na subscribers. So, DNIS Lifestyle YouTube channel. Follow nyo siya. More on car meets, diesel meets, yung FD niya, FD contents, and much more. Blanking plate. Yan na. Delete plate. Ayan na. Ayan na. Blanking plate. DIY blanking plate installed. Ayan na. Ang kahirap-hirap. Ginagamitan lang kasi ng utak. No, diskarte lang yan. Galing talaga. Ibang klase. Henyo talaga to si Miguel. Wala, patay na talaga. Kaya siguro ayaw mandar. Kaya sabi sa'yo, sobrang shoutout sa'yo. Raf, shoutout sa'yo. Galing kay Raf to. Hanapin nyo siya sa Facebook. Rafael P. Benito. Shoutout sa'yo. Thank you sa aming fuel pump. Kundi dahil sa'yo, hindi aandar tong FD na to. Okay. Okay. Ayun, maririnig mo siya gumaganyan. Oh, tapos na ang front and bumper na lang. Kakabit na lang natin. At maglalagay pa tayo ng coolant. Si-change oil natin. Tapos, fini-figure out pa rin ni Miguel yung sa cooling, sa fuel system natin. Basta tayo, tinatapos na natin yung pwede natin tapusin para mapaandar na siya. Kailangan bukas umandar na siya. Para malinis pa, ganun, etc. So, nagwan na paraan ni Miguel yung pump. Paano ulit yan? Pindutin mo. Ganyan ba yan sa loob ng tangke? Up and down? Para, yun yung pump? Yun ang pump niya. Akala ko ganun eh. Pinapump yan, up and down eh. So, tayo, ito, look at the car.
almost done. Nakabit na natin lahat ng front end. Sarado na yung buong harap. Mag-change oil na lang tayo. Tapos si Jeremy kailangan natin. Diyan, tuning, shout out! Yan, oh. Stock NA. Tapos wheel stud. Ewan ko kung abot yung wheel stud. Hindi na importante yan. Basta ang main goal natin ngayon is makabit si fuel pump. Mapaandar siya ng base tune ni Jer. So yun lang. Tapos papalinisan natin. Siguro naman aabot na yan, sure na. 'Di ba? Thursday, Wednesday bukas, andar na yan, bukas. Okay guys, so meron pang isang ganap bago tayo matapos ngayong araw na to. Hihigupin ni Max ang gasolina kasi panis na daw. Higupin ni Max ang gasolina. Ilang dami ito. Okay guys, ayan na. Sinisimulan na ni Max ang pag-igib ng gasolina. Ayun, pakita mo yung gas. Parang Smirno. So, pagbutihan mo dyan, para saan yan? Parang Iba Chino. Alam ni Chino kung bakit. Kung para saan talaga yan. Hinigop. Ininom mo. Ina ni Max. Hinigop. Tinikman lang. Hindi naman natuloy yung pag-higop niya, pag-drain. Talaga tinikman lang. Okay guys, third day. Bukas ng uwi ni Chino. So, aabot ba tayo? Mukhang aabot naman kasi, tingnan nyo halos tapos na. Nakabit na lahat ng fuel, napalitan ng fuel pump, nalagyan ng fuel na bago, napalitan na yung panis. Tapos, imbis na dito, ibuhos ni Max yung gasolina para hindi na siya mahirapan. Mas pinili niya, isara na lang yan. Tapos, pumunta dito kung saan nagre-refill ng gas para itapon lahat sa sahig. Galing ni Max. Talino. Sipag ni Max, Chino. Chino, tingnan mo, sipag ni Max, oh. Gusto mo malaman bakit? Ha? Sabihin ko sa'yo pag uwi mo kung bakit napakasipag ni Max. So yan na, sinasalina na ni Max ng bagong langis yung makina. Since matagal siya natenga, sabi ko maski bago yung langis niya, palitan na natin yan. 'Di ba? Para sure okay lahat. After nyan, kakabitan natin yung wheels. Tatawagan natin si Tito Jer para i-remote tune to. Kasi naka-tune siya for the turbo niya dati. Lalagyan niya ng base map through nanghiram tayo ng laptop kay Marcado Builds. Kay Marco, shout out Marcado Builds, Marcado ka na. Nanghiram tayo laptop doon kasi naka-Mac tayo, hindi pwede yung Mac sa mga kailangan natin na apps para ma-remote tune ni Tito Jer. So yun na mga gagawin natin. Hopefully pag umandar siya, okay siya lahat ngayon. Mailabas siya, tomorrow lilinisin na natin. Tapos abangan na natin yung pag-uwi ni Chino. Pero marami pang gagawin dito after that eh. Dami pa tayong kailangan gawin dito. Like, lilinisin pa natin lahat ng wiring sa loob. Ayusin natin yung paint. Gagawin natin siyang, the goal is to be dailyable, may word bang ganon, na practical na pwede mo siyang dalhin maskisan. Yun yung gusto ko mangyari dito. Diba? So, we ran into a problem na naman. So, meron na tayong Flash Pro dito, diba? Problema naman natin, yung USB na nakasaksak dito para makonect mo siya sa computer. Hindi siya matutunan kung wala yun. Tapos, kinakabit na ni Max yung gulong. Okay guys, so the cables here, shout out kila Ace. Bilis na pinadala nila, isang hiram lang. Ito na. So, kukonektan na natin siya. Unfortunately, hindi daw pwede si Jer tonight. Pero, i-update na natin to para gagawin niya na daw tayo ng base map. Tapos, upload na natin, tsaka natin papandarin. Pero sabi niya naman, pwede ko daw paandarin ngayon. So, let's try to start it now. Tingnan natin kung gagana siya. Tingnan natin kung mag-start. Park na. May kuryente na. Ayaw! Yung starter. May problema talaga starter nito eh. Whew! Another problem. So I guess that's for tomorrow na lang. Wala. Gabi na. Anong oras na? Pero abot yan. Tapos na lahat eh. Abot yan. Abot yan. Manali kayo. Abot yan. So catch you tomorrow. Ayan na si Kenneth. Ito na yung mga tagapagligtas natin. Kasi ay gumana ng starter, di ba? So, tumutulong sila sa akin para lang umabot siya na mag-start, umabot bukas, malinis at maayos siya. Magulat natin si Chino. So, shout out sa Tusog Crew. Mahal na mahal nila yung amo nila.
Lalo na si Max, di ba? Kanina pa yan nandito. Buong araw natin kasama yan. Sipag. Wala, ayaw talaga. Pero may heater ka dyan? Meron. Ayan na, tanggal na ni Kenneth. Si Max walang ginawa. Meron. Meron naman, sabi ni Kenneth. Oh, panis si Max. Wala, ayaw. Patay yung baterya niya eh. Wala. Hindi, mikot. Ano lang. Wala. Okay. Good night. Pagod na ako. Malamang pagod na rin tong mga to. Pero para kay Chino, ito, si Kenneth, ginawa pa yan. So, yeah. Hindi pa daw siya pagod. Sige na, bukas lang. Okay guys, it's the last day. Dadating na si Chino mamaya. So hopefully mapaandar na natin lahat to at malinis. Siguro most likely bukas pa to makikita niya. Pero ayun na si Kenneth, nasa ilalim na kinakabit na yung starter natin. Nakalas sila kagabi, overtime para lang umabot. Tapos ng starter na yan, ano na lang, remap. I mean remap. Retune. I-tune na lalagyan natin ng base map galing kay Jer. Nagrereklamo sa atin si Kenneth kasi umiilalim pa siya imbes na may lifter daw tayo. Grabe to si Kenneth, oh. Sorry na, Kenneth. Pag nakabili ako lifter, huwag ka magalala. Maski kailan mo gamitin, pwede. Si Max, kunwari humiga, kunwari tumutulong. Oh, peke. Peke. Kunwari. Baka may gusto na naman. Okay, nakabit na ni Kenneth yung starter. First time na natin isa-start to since na ginawa natin. And also ako, first time ko talaga siya makikitang aandar kung sakali. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakita ko tong kotse na to, nakatingga na dito sa ano natin, sa garahe natin. So dinala niya umaandar, pag park niya dyan hindi na umaandar. Pag park niya dyan, biglang hindi na umaandar. Wala pa rin? Oo. Tong ina, sinira ni Max. Tong ina mo, Max. Sinira ni Max. Sige, pitik-pitikin mo lang. Parang bading pumitik. Okay, findings, may sirang relay. Ayan, oh. Hindi ko alam kung sira talaga yung starter, pero may sirang relay. Buti lang may tester tayo. Ayan, makikita nyo dito na... Oh, biglang okay na siya. Okay naman pala siya eh. Start mo nga. Sige nga, start mo nga. Oh, wala pa rin eh. Okay, balik mo to. Gumagana pala. Oh! Wala pa rin. Max, bigyan kita 1,000. Ipit natin sa utong mo to. Ilang segundo? Buong araw. Hindi na. So, kung gusto nyo rin ng ganitong tester, pang relay, alam nyo na, hanapin nyo na lang sa link dito sa video na to. So guys, ito na naman tayo po. Andito na naman tayo. Ayaw na naman mag-start talaga. Maski anong gawin mo. Trinace na namin lahat. All is perfectly working. Relay, starter, pinalitan natin. Pag ini-ignition ko siya, umiilaw lahat ng nasa gauge. Tapos pag in-switch ko yung susi, namamatay ibang ilaw. So ibig sabihin, gumagana yung switch. Ang problema na lang kasi talaga ayaw niyang mag-crank, mag-start, ayaw mag-engage ng starter. Trinay, ayan, may kuryente rin naman tayo. Ayun, tingnan niyo nangyayari. Grabe. Mukhang hindi ko alam kung abot pa tayo. Or antayin na lang natin siya para alam natin kung anong gagawin kasi malamang siya, kabisado niyo yun. Bala na. Okay, so I'm completely convinced na cursed rin tong FD ni Tusog. Simple lang yung gagawin eh. Tatanggalin lang yung turbo kit, papalitan yung fuel pump, in-IC starter, ayaw pa rin. Electrical problem, maybe. Or meron lang secret si Tusog dito para hindi talaga mag-start. Na hindi na natin alam kung paano natin tatanungin siya na hindi niya malalaman yon. So maybe, siguro, it's time to tell him na doon sa ginawa natin and ask him maybe paano i-start to. Wisit na yan. Ayan eh, tapos na eh. Nakatayo na nga siya kahapon eh. Nakabit na lahat. Lilinisin na lang dapat today. That sucks. Hindi natin siya ma-surprise. Pero sure, masu-surprise pa rin siya na wala ko ng turbo, bro. Sorry. Pero ang goal kasi natin dito is
Gusto be daily driven na maayos, magamit na maayos, matambay na maayos, ayusin natin itsura, ayusin natin. Para habang wala si Chrissy, di ba? Ito nagagamit natin. Meron tayong kotse pa rin na for runs, for tambays, for shows, yan. Kaya for anyone na gusto magtumulong sa amin, ayusan tong FD ni Tusog, feel free to message us, social medias, dito, Facebook, Instagram, anywhere. TikTok, pwede rin. Yan, itsura niya ngayon. Marami pa tayong gagawin dyan. Dapat papaano rin lang natin, tapos papakita natin sa kanya. Kaso, hindi gumana. So, maybe tuloy-tuloy na natin ayusin lahat. Kakalasin buong interior, ayusin yung mga wiring na pakalat-kalat. Tapos gawin, lilinisan buo. Hindi ko alam kung gusto niya tanggalin livery kaya hindi ko ginagalaw. Okay, ilan na tayo? Well, nandito na si Chino. Hindi na umaabot sa surprise sa kanya, pero hindi niya pa rin alam. Nandito tayo ngayon sa JC Electrical. Ayan o. JC Electrical. Siyempre, nagpaparescue tayo kay Noli dun sa electrical problem natin kung bakit ayaw mag-crank. Yun na lang naman yung problema natin. Tapos start na, tapos aandar na lahat eh. Pero tingnan nyo ito ginagawa nila dito. It's an EGK series. Miss na miss ko na si Chrissy. Ayusan lang natin yung FD ni Chino para kung sakali yun yung matambay-tambay natin. So, abang muna tayo dito. So, para sa mga hindi nakakaalam kung sino ba si Noli, and si Wireman Tampi. Siya nagpauso ng wiretak dito sa Pilipinas. Yan yung mga sinaunang tao na nagbubuo ng kotse na, isipin mo nung bata pa lang ako, ano yan, B13? Tama ba, B13? Na naka B-series. Na Honda B13 na naka B16. Tama, di ba? B16 yun? Oh, isipin nyo yun. Ganun siya katindi. That was way back mga 2006, 7, mga ganun. Pero before pa lang nun, nabuo niya na yun. Si Noli, siya yung master ko sa wiring. Siya nagturo sa akin lahat ng wiring ng kotse, ano hanapin. Nakapag-wire tack ako dahil sa guidance niya. So, kung kailangan nyo ng mga wiring, yung racing harness natin, sa kanya galing, kay Chrissy. So, kailangan nyo ng mga ganun, sa JC Electrical, hanapin nyo siya, nandun lang yan. Nag-crank na, hayop na to. Wala pang 5 minutes nandito. Napakrank na niya. Ito isipin mo gaano ka-special tong ginagawa niya. Hindi na yan gumagawa ng ganyan. Nakaupo lang yan lagi sa lamesa niya. Kasi mga ginagawa niya, mga racing harness na sa FT450, sa AEM, at kung maski saan mo gusto kabitan ng mga electrical wirings for your cars, kaya niya. Maski anong box. Pero tingnan mo, lakas natin. Meron. Pero bago kasi laman ng pump, bago yung pump eh. So, drain yun. Thank you. Yung talaga wala pa 5 minutes. So, iiwan niya na tayo ng ganyan. Babalik lang natin si Noli dun sa shop ng JC kung saan tayo galing kanina. Doon nyo siya mahanap kung may kailangan kayo. Again, ang ginagawa niya, mga racing harness, hindi Lazada yun Ganun yung gamit natin kay Chrissy. Highly recommended. Magbabago lahat ng voltage, magbabago lahat ng performance ng kotse mo dahil lang maniwala ka sa akin. Kasi ganun yung nangyari sa atin. So, sobrang lakas ng kuryente, sumabog. Lahat ng ibang tao sinisisi, bukod siya Maski si Jer, sinisisi ko Tuner's error Shout out ulit talaga kay Wireman Tampi. Salamat talaga. Grabe, sobrang saglit niya lang ginawa lahat. We are back dito sa garahe natin. Eto na! So sabi ni Noli, bababa lang natin. Tingnan natin kung magre-regulate na yung fuel at hopefully mag-start na talaga siya. Nakausap ko na si Jer kanina. Eto na talaga. Ito na. Tapos papalinis natin. Pupunta natin siya today. So, nababa ko na yung kotse. Subukan na natin siya i-start ngayon. Okay, ayaw pa rin. Pero nagka-crank na siya. That's a start. Okay. So, ito na. Remote tuning from Tito Ace. Si Tito Ace tutulong sa atin. Kasi busy si Tito Jer. Ayan na. So, gumagawa daw siya ng bagong map tune nito. Kasi parang walang lumalabas sa tono niya. I don't know why. Siguro may nagawa ako. Ewan ko. Basta ako, sinaksak ko lang siya. Yan na, uploading. Yan si Tito Ace.
Meron, crank. Kasi yun yung inayos namin eh. May wiring lang na kailangan tanggalin dun from the previous alarm. Binaypass lang ni Noli. Ayun o, nagka-crank. Ayaw lang tumuloy. Naririnig ko rin yung pump na gumagana. Ngayon, hindi na nawawala yung check engine. Dati, pag matagal siya naka-ignition, nawawala. Magbiblink tapos nawawala. Ngayon, hindi na nawawala. Binabaliw na naman tayo eh. K-turbo daw guys. So, we diagnosed the fuel. Meron siyang fuel. Ang problema naman ngayon ay pa rin mag-start. Ask me how I know na meron siyang fuel. Meron quick release dyan. Binuksan ko. Sumirit lahat papunta sa atin. Hayop na yan. Anyway, yan. Kinalas ko na ulit naman yung buong board sa harap para lang ma-access yung likod. Ewan ko ba dito? I told you guys that it's cursed. Kailan kaya kami magkakaroon ng kotse na hindi cursed? Wala kang kuryente. Pwede crank sensor sira. Okay. Sige. Kasi yung crank sensor daw magbibigay ng signal sa injector. Sige. Okay. Crank sensor. Natanggal ko na yung crank sensor. Oh my God. Hirap pala tanggalin na ito. Linisin lang natin. Tingnan natin. Kawit natin ulit. Tingnan natin kung gagana. Okay. Nalinis na natin yung crank sensor. Tingnan natin ulit kung may pinagbago. Saan yung susi natin? Napapagod na ako dito Kung sinasabi ko lang to kay Chino, tapos na talaga lahat to. So, wala. Alam niyo ba, this was supposed to be an easy fix. Tanggalin yung turbo, kabit lahat ng stock, ayusin yung fuel pump kasi sira na talaga siya. Tapos na-figure out natin sira rin yung starter, yung pala hindi sira. Kailangan lang na wiring doon sa loob. Easy fix. Tapos ngayon, ayaw pa rin umandar. Hindi pwede. Hindi pwedeng easy fix sa atin. Kailangan may car drama lagi. Won't be an M-Clicks vlog na walang car drama. So, nandito na si Chino. Pero hindi niya pa rin alam ginagawa natin to. Hindi ko alam kung tatanungin ko na siya para lang matapos na to. Or antayin natin next week hanggang umandar siya. Saturday na eh. Wala na tayo bilang pyesa. Wala natin ang crank sensor. Wala nang mabibila ng pyesa ng crank sensor. Ito na, nagliligpit na ako kasi wala na akong magagawang iba pa. That's sad. Cursed. Certified. Wala kaming kotse pwedeng hindi curse. Na walang curse. Curse broke boys. So yeah, yun na yan. Bahala na. Let's see. Catch you in the next one.